Mariing wika ni Henry sa kapatid. Pawis na pawis ito at halatang nahihirapan na sa panganganak. Dok, bumaba ba ang heartbeat ni Mrs. Del Rio? Wika ng nurse habang inaayos ang oxygen ni Helen. Kaya biglang kinabahan si Henry. Call Dr. Castro. Utos niya sa isang nurse. Ano nangyayari? Nangangatog sa takot si Eric dahil hindi niya maunawaan na nangyayari. Nagpapanik na ang mga doktor at nurse na nagpapaanak kay Helen. Si Helen naman ay nawala na ng malay tao. Doc Miller, may sakit ba sa puso ang kapatid mo? Tanong ni Dr. Legaspi kay Henry. Wala akong matandaan na meron siyang sakit. Hindi ko alam. Naiiyak na tugon ni Henry sa kasamang doktor. We need to undergo surgery to get the child out. Dr. Miller. Sustyon ng obigay niya. Kuya, ano nangyayari kay Helen? Bakit kailangan siyang operahan? Puno ng takot na tanong ni Eric kay Henry. I'm so sorry, Eric. Hindi ko inakala mangyayari ito sa kapatid ko. Ipagdasal mo na lang na makaligtas siya. Umiiyak na sagot sa kanya ni Henry. Bagsak din ang balikat nito habang inaayos ang mga gagamitin sa operasyon ni Helen. Agad naman na pinalabas ng mga nurse Eric. Kahit ayaw sana nitong lumabas pero napilitan din siya dahil kailangan na nilang simulan ang operasyon kay Helen. Agad naman na nagpunta sa labas ng operating room ang pamilya Del Rio at Miller nang ibalita sa kanila ng isang nurse na kailangang operahan si Helen. Nabutan pa nila si Eric na nakaupo sa higa habang umiiyak. Eric, anak. Naku, ano bang nangyari? Bakit kailangan operahan si Helen? Akala ko ba kaya niyang ilabas ng normal ang apo ko? Nag-aalalang tanong ni Jane sa anak. Agad din niyang niyakap si Eric at tinayang umiyak ito sa kanyang balikat. Pati si Martha ay umiiyak na din habang yakap ng asawa nito. Ngayon siya nag-aalala ng husto para sa kanyang anak. Hindi niya inaasahan na mahihirapan ng husto si Helen sa panganganak nito. Nagpasya ang lahat na pumunta na lang sila sa chapel upang magdasal at hilingin sa Diyos ang kaligtasan ni Helen at ang sanggol nito. Taimtim silang nananalangin at nagmamakaawa sa Panginoon na makaligtas si Helen. Ilang oras din ang ginawang operasyon kay Helen at matagumpay din nilang nailabas ang baby nito sa tiyan. Ngunit si Helen ay nanatiling walang malay. Sabi ng doktor ay nakoma ito dahil sa nangyaring atake sa kanya habang nanganganak. 50-50 din ang chance nitong makasurvive. Iyak ng iyak si Eric at Mirasol. Pati na ang mga magulang ni Helen at ang kuya nito ay hindi tumitigil sa pag-iyak. Awa at takot ang bumalot sa kanilang puso. Hindi nila akalain na ang panganganak ni Helen ay magiging mitya ng kanyang buhay. Nasa ICU si Helen at naka-life support ito. Ang baby girl na ipinanganak niya ay maayos ng kalagayan at iniuwi na rin na Jane sa kanilang mansyon ang bata. Habang si Eric naman ay halos hindi na natutulog para lang mabantayan ng asawa. Natatakot siyang baka pagpikit ng kanyang mga mata ay bigla na lang mawala sa kanya ang kanyang asawa. Bro, patulog ka muna. Ilang gabi ka nang puyat sa pagbabantay sa kapatid ko. Alam kong mahal na mahal mo ang kapatid ko at ipinagpapasalamat ko iyo ng malaki dahil hindi mo sinaktan si Helen sa buong pagsasama niyo. Alam kong mahal na mahal ka din ng kapatid ko dahil mas pinili niyang makasama ka kaysa sa amin na pamilya niya. Tatapatin na kita, bro. Nabitin ang iba pang sasabihin ni Henry dahil bigla na lang siyang umiyak. Baka hindi na magtagal ang buhay ng kapatid ko. Sabi nito, sabay iyak at halata sa mukha ni Henry na hindi ito nagbibiro. No, Tommy, nagbibiro ka lang. Binibiro mo lang ako, di ba? Wika ni Eric habang umiiling. Nakuha ko ang mga record ni Helen sa ibang ospital, bro. Matagal na pala siyang may sakit pero hindi niya sinasabi sa atin. Kaya pala mas gusto niyang mamuhay na mag-isa noon para hindi namin malaman na may dinaramdam siya. Nung sumama siya sa Paris, ginawa niya iyon para doon siya magpagamot. Matagal na din siya naghihintay ng heart donor niya pero walang match sa kanya. Sabi ni Henry habang umiiyak. Parang binuhusan ng yelo sa Eric. Hindi niya inakala na may sakit sa Helen.
Kaya pala ayaw nitong sinasamahan siya sa apartment niya noon sa Paris. Tumanggi din itong tumira sa bahay ng tita niya doon at maging sa mansyon nila doon sa Paris dahil may itinatago pala itong kondisyon. Hanggang sa isang araw ibigla na lang siyang niyaya ni Helen na matulog sa apartment niya at doon na nagsimula na may mangyari sa kanila. Hanggang sasabihin ni Helen na buntis na ito kaya agad silang nagpakasal na dalawa. Ang honeymoon nila sa Japan ay si Helen din ang may gusto dahil gusto daw niyang makita ang Hachiko statue in Shibuya. Sa Shibuya Station na naging landmark ng lugar, ang faithful Akita dog na lagi naghihintay sa kanyang amo sa labas ng station. Hanggang namatay na lang ang amo niya ay nandoon pa rin siyang naghihintay. Natatandaan pa ni Eric ang sinabi ni Helen sa kanya noong nasa harapan sila ng Hachiko statue. Babe, kung sakaling ako umauna na umalis sa ating dalawa, gusto kong umanap ka muli ng bagong babaeng mamahalin mo ha. Yung mamahalin ka rin ng tapat kasama ng anak natin. Gusto ko yung maging masaya ka lagi. Huwag mong gagayahin itong aso na ito na naghintay lang sa wala hanggang sa binawian na din ang buhay. Nakangiting wika ni Helen sa kanya. Tigilan mo nga ganyan na biro, babe. Hindi nakakatuwa. Halika na nga at bumalik na tayo sa hotel. Sagot niya sa asawa. Sa kanya inakay ito patungo sa kanilang sasakyan. Ang buong akala niya biro lang ang mga sinabing iyon ng asawa pero nagpapaalam na pala ito noon pa man. Pumunta din sila ng New Zealand upang makita niya ang lugar na matagal na niyang gustong puntahan. Halos lahat ng simbahan sa Cristo Church ay inikot nila upang mag-alay ng dasal. May hinihiling pa ang kanyang asawa kaya gusto nitong magdasal. Nalulumong umupo si Celia sa Eric. Nailamos din niya ang kanyang dalawang palad sa kanyang muka. Saka mabilis na tumayo at bigla na lamang pinagsusuntok ang pader. Agad siyang hinawat ni Henry. Tumudugo na din ang dalawang kamao nito dahil sa lakas ng pagkakasuntok niya sa pader. Agad na tinawag ni Henry ang dalawang nurse at ipinagamot ang kamay ni Eric sa kanila. Mom, Dad, alam kong masakit sa inyo na pinapanood ang kapatid ko na naghihirap. Ako man ay nahihirapan na din sa kanyang kalagayan. Kung pumayag lamang sana si Eric na tanggalin na lang ang life support ni Helen. Sana, natapos na ang paghihirap ng kapatid ko. Ilang eksperto na rin ang tumingin sa kanya pero iisa ang sinasabi nila. Wala nang pag-asa ang kapatid ko. Umiiyak na wika ni Henry habang kausap niya ang kanyang mga magulang. Anak, hindi ko kayang tagalin ang life support ng kapatid mo. Kawawa naman si Eric kung pangungunahan natin na siya. Kailangan kausapin natin siyang mabuti upang hindi niya tayo sisihin kapag tuluyan ang mawala sa atin si Helen. Kung bakit kasi siya pa? Bakit ang kapatid mo pa na napakabait at mapagmahal? Hindi man lang niya nakita ang kanyang anak bago siya tuluyan na nakoma noon. Sana nakita pa niya si Heidi. Baka sakaling may dahilan pa siya upang lumaban. Puno ng hinagpis na wika ng ina ni Helen at hindi pa rin ito matanggap ang sinapit ng kanyang unika iha. I'll talk to him. Baka sakaling maliwanagan ng isip ni Eric at hayaan niyang umalis ng tuluyan sa Helen. Ani ng daddy ni Henry. Papayag na po ako. Agad na napalingon ang mag-anak dahil may biglang nagsalita. Dapat noong una pa'y pumayag na ako sa payo ng mga doktor. Gusto ko lang naman umasa na may himala. Himala na baka isang umaga'y magising ako na magaling ng asawa ko. Umiiyak na wika ni Eric. Kanina pa pala ito nakasilip sa opisina ni Henry at pinapakinggan ng kanilang usapan. Eric, iho, kung masakit sa'yo nangyari kay Helen, mas lalo na kami. Dahil kami ang pamilya niya. Ako ang nagluwal sa kanya sa mundong ito. Walang magulang ang may gustong maglibing sa kanilang anak. Pero kung yun lang ang paraan upang hindi na siya mahirapan pa, tatanggapin namin ng maluwag sa aming puso dahil alam din namin na kahit wala na si Helen, ay mananatili pa rin buhay ang kanyang alaala sa aming mga puso at isipan. Nandyan din si Heidi na laging nagpapaalala sa ating lahat kay Helen. Ani ng ina ni Helen. Niyakap din niya si Eric habang sila'y pare-parehong umiiyak.
Bukas, sa ika-24th na birthday ni Helen, natin gawin ang pagtatanggal sa kanyang life support. Alam ko magiging masayang aking anak dahil pakakawalan na natin siya. Masakit man sa ating lahat ang kanyang paglisan, ngunit kailangan natin tanggapin. Tanggapin natin ito ng maluwag sa ating mga puso. Kailangan nandito ang lahat ng mga nagmamahal sa kanya upang makapagpaalam muna tayo sa kanya. Wika ng ama ni Helen. Namumula din ang mga mata nito dahil sa pagpipigil ng luha. Nanlulumong napaupo si Eric sa sofa. Parang hindi pa rin niya kayang pakawalan si Helen. Si Helen ang unang babaeng nagpatibok ng kanyang puso at minahal niya ng buong tapat, ngunit ngayon ay kailangan na niyang tanggapin na hanggang doon na lang talaga ang buhay ni Helen. Iiwan na siya ng kanyang asawa. Iiwan na silang dalawa ng kanilang anak. 10 years ago. Mag-aalas 9 na ng gabi ay gising pa si Marian dahil nagra-review siya para sa exam. Kinabukasan, grade 6 pa lamang siya at graduating na ng elementary. Napakatalino niya at laging siya ang nangunguna sa klase nila, kaya naman natutuwa ang kanyang mga magulang dahil magtatapos itong valedictorian sa klase. Tinatapos na lang ni Marian ang kanyang binabasa at plano na niyang matulog upang magising siya na maaga kinabukasan. Ngunit natigilan siya dahil sa liwanag na nagmumula sa labas ng kanilang bahay. Agad na tumayo si Marian at sinilip niya sa kanilang bintana ang liwanag. Ganoon na lang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makita niyang isang magandang sasakyan na nakaparada sa harapan ng kanilang bahay. Biglang kinabahan si Marian dahil sa buong buhay niya ay ngayon lang siya nakakita ng ganoong kagarang sasakyan. Ngunit mas nagulat siya na biglang bumaba mula sa kotse ang kanyang ninang Jane. Kaya sa excited niya ay mabilis siyang pumunta sa kwarto ng kanyang mga magulang at kinatok ang pinto ng mga ito. "Mama, Papa, si Ninang po nandito." Malakas na pagtawag niya sa kanyang mga magulang. Agad naman na lumabas ang mag-asawa at nagtataka na napatingin sa labas ng kanilang bahay. Napakaliwanag kasi ng ilaw na tumatama sa kanilang bintana. Kaya napapaisip din sila kung ano o saan nanggagaling ang napakalakas na ilaw na iyon. Mabilis na binuksan ni Judy ang kanilang pinto. Nakasunod naman sa kanya sina Mary at Marian. Itinaas pa niya ang kanilang mga kamay at inilagay ito sa kanilang mga noo upang hindi sila masilaw sa napakalakas na ilaw na nagmumula sa isang napakagandang sasakyan. Hanggang sa nakita nila si Jane na lumabas mula sa isang napakagarang sasakyan. Nagkatinginan pa sina Judy at Mary dahil sa pagtataka kung bakit sakay na magarang kotse si Jane. Si Marian naman ay lumabas pa siya sa kanilang bakuran at lumapit siya sa magarang kotse na nakaparada sa harapan ng kanilang bahay. Ngunit napaatras din siya kaagad dahil sa biglang pagbukas ng pinto ng sakyan. Isang binata ang lumabas sa kotse at nakangiti pa ito sa kanya. Kinabahan din si Marian sa hindi niya alam na dahilan. Hindi naman siya natatakot sa binata dahil mukha naman itong mabait at hindi gagawa ng anumang bagay na ikatatakot niya. "Hi, what's your name?" Narinig ni Marian na tanong ng lalaki. Nakangiti din ito sa kanya at parang gusto talaga siyang maging kaibigan. "Hello po, my name is Marian Mendoza po. Grade 6 sa Paraiso Elementary School." Nahihiyang pakilala ni Marian sa binatang parang hulog ng langit sa kagwapuhan. "Marian, halika dito, may ibibigay kami sa'yo." Wika ng binata sa kamay kinuha sa loob ng kotse. "Ano po yun, kuya?" Tanong ni Marian saka siya dahan-dahan na lumapit sa may pinto ng kotse. "Heto, sa'yo na to, Marian. Mag-toothbrush ka pagkatapos mong kumain yan para hindi masira ang ngipin mo." Wika ng binata saka nito inabot ang isang paper bag kay Marian. "Ano po ito, kuya?" Nagtatakang tanong ni Marian habang inaabot ang paper bag na ibinigay sa kanya ng binata. "Mga chocolates yan, Marian. Baon namin kanina pero hindi naman namin nakain. Ako nga pala si Helen. At siya naman si Eric." Bigla naman na may nagsalita mula sa loob ng sakyan kaya napasilip ulit si Marian sa loob. "Hello po, ate. Salamat po dito sa mga bigay niyo." Nahihiyang nagpasalamat si Marian sa dalawa. "Ang ganda-ganda mo naman, Marian. Sana magkita po ulit tayo para makapagkilala pa tayo ng husto." Wika ni Helen sa dalagita. "Salamat, ate. Ikaw din po. Napakaganda mo po." Sagot ni Marian.
Agad din siyang nakaramdam ng kapanatagan sa mga kausap dahil alam niyang mababait ang mga ito. Magpapaalam na po ako, kuya, ate. Salamat po ulit dito sa mga ibinigay niyo. Nahihiyang nagpaalam si Marian sa dalawang kausap. Nice meeting you, Marian. Wika pa ng binata sa kanya habang may malapad na ngiting nakapaskil sa kanyang labi. Same to you, kuya. Masiglang sagot ni Marian. Nagpaalam na rin siya sa dalawa at muling bumalik sa kanilang bahay. Tama naman na pabalik na ang kanyang ninang Jane sa kotse kaya binati muna niya ito dahil makakasalubong naman niya ito. Ninang, saan po kayo pupunta? Tanong ni Marian kay Jane. Nagkasalubong sila sa kanilang maliit na balcony kaya nagmano muna si Marian sa kanyang ninang. Marian, ikaw pala. Kaawaan ka ng Diyos. Pupuntahan ko lang ang ate Mirasol mo. Kailangan kasi ako ngayon ng ate mo, kaya pupuntahan ko siya sa Maynila. Magpakabait ka dito ha, at mag-aaral ka mabuti para makatapos ka ng pag-aaral at makatulong sa mga magulang mo. Lagi ka makikinig sa mama at papa mo para hindi ka nila napapagalitan. Wika ni Jane. Nagbigay din siya ng konting payo para sa kanilang inaanak. Opo, Ninang. Tatandaan ko po ang mga bili ninyo. Papasok na po ako sa loob ng bahay. Sagot ni Marian. Saka muling nagmano sa kanyang ninang Jane. Sige na, pumasok ka na sa loob dahil malamig na dito sa labas. Baka sipunin ka pa. May pag-aalalang sabi ni Jane sa kanyang inaanak. Opo, Ninang. Mag-iingat po kayo at ikumusta po ninyo ako kay Ate Mirasol. Miss na miss ko na po siya, Ninang. Wika ni Marian, saka lumapit sa kanilang pinto upang pumasok na sa loob. Ngunit hindi muna pumasok si Marian sa loob ng kanilang bahay at tumayo muna siya sa labas ng pinto, saka kumaway sa papalayong mga sasakyan. Parang bigla din siyang nasabik na makasakay ng kotse. Naisip niya na balang araw ay makakasakay din siya ng kotse at mamamasyal siya na yun ang gamit. Nang makalayo na ang mga sasakyan ay nagpa siya na rin pumasok sa loob ng bahay sa Marian. Bigla din siyang natuwa dahil sa mga chocolates na bigay sa kanya ng binata na nagngangalang Eric at ang napakagandang dalaga na kasama nito na nagpakilala sa pangalang Helen. Agad na nagbukas na isang chocolate si Marian, sa kanya ito kinain. Bigla din siyang ginanahan sa kanyang mga aralin dahil kakaiba ang naibibigay ng kanyang kinakain na enerhiya sa kanyang katawan. Ngayon lang din siya nakakain ng ganitong uri ng chocolates dahil nakakatikim lamang siya ng chocolates na nabibili niya ng piso ang isa sa tindahan. Muli pang pinagmasdan ni Marian ang wrapper ng chocolate na kanyang kinakain at binasa nito ang nakasulat sa pabalat nito. Hershey's Creamy Milk Chocolate. Malakas, nabigkas niya sa pangalan ng kanyang kinakain. Pauwi na si Marian sa kanilang bahay nang matanaw nitong may mga tao sa kanilang bakuran. Meron ding ilang sasakyan sa harapan ng kanilang gate na kawayan, kaya nagtaka siya kung bakit marami silang mga bisita ngayong araw. Nang makarating siya sa tapat ng multicab na nakaparada sa kanilang harapan, ay nagulat pa siya dahil nakita niyang sasakyan pala iyon ng kanilang barangay. Anong meron? Nagtatakang sambit ni Marian. Sinilip din niya ang loob ng multicab at wala naman siyang nakitang tao sa loob. Muling naglakad si Marian palapit sa kanilang gate na kawayan upang makapasok na siya sa loob. Tama naman na palabas na ang kanyang mama at may buhat pa itong bag. Mama, saan po kayo pupunta? Nagtatakang tanong ni Marian sa kanyang ina. Marian, mabutit dumating ka na. Ang papa mo inatake sa puso. Umiiyak na sabi ng kanyang mama. Ano po? Gulat na tanong ni Marian sa kanyang ina. Hindi rin siya makapaniwala na naatake sa puso ang kanyang ama. Maiwan ka na dito, anak, para mamagkaskas sa kapatid mo. Itabi mo na rin siya sa pagtulog mamaya. Baka hindi ako makauwi dito sa bahay natin dahil kailangan kong bantayan ang papa mo. Bili ng mama ni Marian. Niyakap din siya ng ginang at hinalikan sa noo. Mag-iingat kayo, mama. Huwag po kayo mag-alala kay Joseph at aalagaan ko po ang kapatid ko. Umiiyak na rin na sagot ni Marian. Pinuntahan din ito ang kanyang papa na nakahiga sa folding bed sa kanilang maliit na sala. Papa! Umiiyak na pagtawag ni Marian sa kanyang ama. Gising naman ito ngunit hindi gumagalaw ang kanyang papa. May inilagay din ang mga BHW na oxygen sa kanyang ilong upang makatulong sa paghinga ng lalaki.
Agad na isinakay ng mga barangay tanod sa multicab ang ama ni Marian upang dalhin ito sa ospital sa kanilang bayan. Naiwan naman si Marian at ang nakababata niyang kapatid sa kanilang bahay. Akbay pa ni Marian si Joseph na 12 taong gulang pa lamang. Pareho din silang umiiyak na magkapatid dahil sa pag-aalala nila sa kanilang ama. Ate, mabubuhay pa ba si Papa? Umiiyak na tanong ni Joseph sa kapatid. Oo naman, strong kaya si Papa. Diba sinabi pa niya sa atin na siya ang magsasabit ng mga medals natin sa graduation? Tugon ni Marian sa kanyang kapatid. Lagi kasing sinasabi ng papa nila na ito daw ang magsasabit ng kanilang mga medals sa darating nilang graduation. Pareho pa naman silang graduating ngayon. Si Marian ay sa senior high, gagraduate at si Joseph naman ay sa elementary. Gagaling si Papa. Mag-pray na lang tayo para pagalingin siya ni Lord. Pagpapayapa ni Marian sa kalooban ng kanyang kapatid. Saka sila pumasok sa loob ng kanilang bahay. Agad din na naghain si Marian ng kanilang kakainin ng kapatid. Mabuti na lang at nakaluto na ng kanilang hapunan ng kanyang mama. Kaya meron na agad silang kakainin ng magkapatid. Paksiw na isda ang kanilang ulam ni Joseph, ngunit para sa kanilang sanay sa hirap ay masarap na ang ganitong ulam. May nilagang okra din na natakpan sa ibabaw ng lamesa, kaya meron na rin silang gulay na isasawsaw sa bagoong at kalamansi. Nag-aral muna magkapatid bago sila natulog. Mag-exam pa kasi silang pareho, kinabukasan para sa kanilang final grading. Naglatag lang si Marian sa lapag upang may matulugan si Joseph. Maliit lang kasi ang kanyang higaan kaya hindi sila pwedeng magkatabing dalawa ng kapatid. Napakalikot pa naman ni Joseph sa pagtulog, kaya mabuting sa lapag na lang ito matulog para hindi mahulog. 2 araw din na hindi umuwi ang kanilang mama dahil sa pagbabantay nito sa kanilang papa sa ospital. Kaya dadalawa lang silang magkapatid na naiwan sa kanilang bahay. Matatapos na rin ang kanilang pagpasok sa school dahil bakasyon na nila. Pareho pang graduating ang magkapatid ngunit hindi pa umuwi ang kanilang mga magulang. Uuwi lang saglit ang kanyang mama upang kumuha ng mga damit at babalik din kaagad ito sa ospital. Marian? Joseph? Biglang may tumawag sa pangalan ng magkapatid kaya mabilis na lumabas si Marian sa kanilang bahay. Ay, kayo pala, Changjoy. Tuloy po kayo. Biglang sumigla ang pakiramdam ni Marian dahil sa pagdalaw ni Joy sa kanilang magkapatid. Nasa unahan kasi ang bahay ni Joy kaya hindi nila madalas makita ito. Malayo din kasi ang kanilang bahay kaya madalang nilang makita ang maganda at malaking tahanan ng mga Alvarez. Tumawag sa akin ang mama mo at nakiusap siya na ako na lang daw magsabit ng medalya ninyong magkapatid. Bakit hindi naman ninyo ako sinabihan na wala pala kayong kasama dito na magkapatid? Kung alam ko lang sana, doon na lang sana muna kayo sa bahay na iwan. Pero huwag kayong mag-alala dahil kukunin ko muna kayo sa bahay. Wala naman akong kasama doon sa napakalaking bahay na iyon. Kaya doon na muna kayo ng kapatid mo. Bumalik na lang kayo dito kapag makauwi na ang mga magulang nyo. Masyadong nag-aalala si Joy sa 2 bata. Hindi kasi niya alam ang nangyari kay Rudy. Kaya hindi rin niya alam na naiwan na walang kasama ang magkapatid sa kanilang tahanan. Kumuha lang ng mga gamit nila ang magkapatid. Saka sumakay sa kotse ni Joy. Agad silang dinala ng babae sa malaking bahay na pag-aari ng kanyang kinakapatid na si Marisol Del Rio Altamirano. Marian, ito ang magiging kwarto mo. Kay Joseph naman itong katapat na pinto. Huwag kayong mahihiya dito ha. Ituring na ninyo ito na bahay nyo rin. Para hindi kayo mailang. Kung may kailangan pa kayong magkapatid, tawagin lamang ninyo ako sa baba. Sabi ni Joy sa magkapatid. Saka niya pinapasok ang dalawa sa loob ng kanilang mga kwarto. Dahan-dahan na pumasok si Marian sa loob ng magarang kwarto. Para din siyang nasa palasyo sa pakiwari niya. Kaya parang nalulula siya sa laki at ganda ng kwartong ipinagamit sa kanya ni Tiyang Joy. Kinaumagahan ay sinamahan nga silang dalawa ni Joy sa kanilang graduation. Hiwalay ang lugar. Ngunit nauna ang graduation ni Joseph kaya hindi naging problema iyon kay Marian. Parehong naiyak ang magkapatid dahil parehong wala ang kanilang mga magulang sa kanilang graduation day. Nabalitaan din nilang sabay pala sa kanilang graduation ng operasyon sa puso ng kanilang papa kaya hindi nakarating ang kanilang mama. 1 linggo pa ang matuloy na lumipas.
Nasasanay na rin sina Marian at Joseph sa kanilang buhay sa poder ni Joy. Mabait naman kasi si Tiyang Joy at ramdam nila ang pagmamahal sa kanila ng babae. Walang asawa at anak si Joy, kaya mag-isa lamang talaga siyang nabubuhay. Nasa Manila kasi ang kanyang ninang Jane at Mirasol, kaya walang ibang kasama si Tiyang Joy sa malaking bahay. Tiyang, pwede po ba kaming tumulong ni Joseph sa paggawa ng mga pabitin at palamuti? Wala naman kasi kaming ginagawa kaya sana po ipayagan niyo kami. Bakasyon na rin po kasi namin, Tiyang. Tanong ni Marian dahil wala naman siyang ginagawa sa bahay ng kanilang Tiyang Joy. Ayaw din silang payagan na maglinis ng bahay dahil meron naman daw silang tagalinis. O siya, sige. Kung gusto ninyong tumulong, kailangan ko rin naman ng bagong designer. Kaya kayo na lang muna ang kukunin ko. Hayaan mo, Marian, dahil may sasahurin kayo ng kapatid mo sa paggawa ng mga souvenir. Ang dami kasing order sa akin ngayon kaya kailangan ko ng extra designer para gumawa. Sagot ni Joy. Tuwang-tuwa naman ang magkapatid dahil magkakaroon sila ng pagkakakitaan habang bakasyon nila para din makaipon sila ng kanilang pera para sa susunod na pasukan. Araw-araw na nasa shop sina Marian at Joseph para gumawa ng mga souvenir items na i-deliver sa Maynila. May mga shop kasi sa mga mall ang kanilang kinakapatid na si Mirasol at doon dadali ng mga gawa nila upang doon ibenta. Nakalabas na rin ng ospital ang ama ni Marian, ngunit hindi na ito makapagtrabaho. Tangang ang mama na lamang niya ang nagtatrabaho. Nakakatulong din ang kinikita nila ni Joseph sa paggawa ng mga souvenirs sa kanilang pang-araw-araw. Hanggang isang araw, dumating ang ninang ni Marian upang magbakasyon ng ilang araw sa Isla Paraiso. Kasama nito ang asawa at ang bunsong anak. May sanggol din na kasama ang mag-asawa na super cute na cute. Sa unang tingin pa lang ni Marian sa baby ay nahulog na kaagad ang kanyang loob dito. Araw-araw niya itong inaalagaan at sa tuwing pupunta siya sa malaking bahay. Natutuwa naman si Jane na pagmasdan si Marian habang nag-aalaga ng baby. Alam ni Jane na gusto ni Marian na alagaan ang anak ng kanyang panganay kaya napangiti siya sa naiisip. Mukhang gustong-gusto ka ng apo ko, Marian. Gusto mo bang ikaw na lang mag-alaga sa kanya? Naghahanap talaga ako ng mapagkakatiwalaan kung mag-aalaga kay Heidi. Kaya kung papayag ka, ikaw na lang kukunin ko na mag-aalaga sa apo ko. Talaga, Nina? Kukunin mo akong taga-alaga ni Heidi? Nalalaki ang mga matang tanong ni Marian sa kanyang ninang Jane. Pag-aaralin ka namin sa college, Marian, at may buwanan ka pang sasahurin. Makakapagpadala ka pa ng pera sa pamilya mo habang nag-aaral ka. Sabat naman ni Jaime sa dalawang babae. Napalingon pa silang pareho sa nagsalita dahil kapwa nila hindi inaasahan ang pagpasok ni Jaime sa loob ng kwarto ni Heidi. Totoo po, Nino? Halos hindi makapaniwalang tanong ni Marian dahil pangarap talaga niyang makapagtapos ng kanyang pag-aaral. Ang buong akala niya ay matitigil na siya sa kanyang pag-aaral dahil hindi na siya kayang paaralin ng kanyang mama. Kahit magtrabaho pa siya ay kulang pa rin dahil napakalaki na ng utang ng kanyang pamilya. Nabaon na sila sa utang dahil sa pagpapaopera ng kanyang papa sa puso. Yes, Marian. Tama ang narinig mo. Pumayag ka lang na sumama sa amin sa pagbabalik namin sa Maynila. Ay makakapag-aral ka doon at sa isang kilalang university ka pa mag-aaral. Bibigyan kita ng buwan ng allowance at lahat ng kakailanganin mo sa pag-aaral ay libre na rin. Pagkukumbinsi ni Jaime sa dalaga. Kakausapin ko si Maring Mary, Marian. Ako na mismo magsasabi sa kanya ng tungkol sa usapan natin, kaya wala ka nang aalalahanin pa. Sabi naman ni Jane habang hawak ang palad ni Marian. Tumango lang si Marian bilang pagsang-ayon sa kanyang ninang Jane. Napapangiti rin siya ng lihim dahil makakapagpatuloy na siya ng kanyang pag-aaral. Ang buong akala niya ay hindi na matutupad ang kanyang pangarap na maging isang teacher. Kaya ngayon nabibigyan siya ng pagkakataon na makapag-aral ng kanyang ninong Jaime ay hindi nito sasayangin ang pagkakataon. Malalayo man siya sa kanyang pamilya ngunit alam naman ni Marian na kung dito lang siya sa kanilang lugar magtatrabaho ay suntok sa buwan ng kanyang mga pangarap. Maiwan ka muna namin dito, Marian. Pupuntahan lang namin ang mga magulang mo para maipaalam ka namin ng maayos sa kanila. Sabi ni Jaime. Saka inakbayan ng asawa nito upang makapunta sila sa bahay ng dalaga. Bigla din kinabahan si Marian dahil hindi niya alam kung papayagan siyang umalis ng kanyang mama. Siya lamang kasi ang inaasahan ng kanyang ina upang tumingin sa kanyang papa kung nasa palengke ang ginang.
Lord, sana'y payagan ako ni Mama. Piping dasal ni Marian. Gabi na nang nakabalik sina Jane at Jaime galing sa bahay ni Mary at Rudy. Tulog na rin si Heidi nang dumating ang mag-asawa. Marian, kumusta ang apo ko? Hindi ka ba pinahirapan ni Heidi? May pag-aalalang tanong ni Jane pagkapasok niya sa loob ng kwarto. Hindi po, Ninang. Ang bait-bait nga po niya. Lagi lang siyang tumatawa kapag kinakausap. Nakangiting sagot ni Marian. Ngayon lang kasi siya naging tahimik. Iyakin kasi siya sa Maynila at napakahirap patahanin. Sabi ni Jane, nalapitan din niya ang baby na mahimbing nang natutulog sa kama. Ang bait naman niya dito, Ninang. Ilang araw ko na rin siyang inaalagaan pero minsan lang siyang magligalik. Kapag gutom lang po at inaantok, saka siya nagliligalik. Sagot ni Marian. Inayos din niya ang mga laruan ni Heidi at inilagay sa basket. Ikaw talaga ang gusto niya, Marian. Natutuwa ako dahil sa pag-aalaga mo sa kanya. Pinayagan ka na rin ng mama mo na sumama sa amin. Kaya araw-araw na talaga na ikaw mag-aalaga sa kanya. Ngayon pa lang, Marian, nagpapasalamat na ako sa iyo ng malaki. Nakangiting sambit ni Jane sa kanya niyakap si Marian. Thank you po, Ninang. Masaya din po ako dahil makakapag-aral na po ako. Ang akala ko kasi matitigil na talaga ako sa aking pag-aaral. Mabuti na lang po't dumating kayo dito. Nakangiting pasasalamat ni Marian. Niyakap din niya si Jane dahil sa labis na saya niya. Bukas na kami babalik ng Maynila kaya maghanda ka na ng mga dadalhin mong gamit. Huwag ka na pala magdala ng marami dahil maraming damit doon sa bahay na pwede mong suotin. Kahit 2 piraso na lang dalhin mo. Wika ni Jane, kaya naman biglang na-excite si Marian. Patagal na rin niyang pangarap makarating sa Maynila. Ngunit wala naman siyang kakilala doon na pwedeng puntahan. Nangihinayang din siya sa perang magagastos niya sa pamasahe. Para sa katulad nilang mahirap lang ang buhay, ay napakalaking bagay na ang halagang mauubos niya kung luluwas lamang siya upang makita ang Maynila. Masayang umuwi si Marian sa kanilang bahay upang magpaalam sa kanyang pamilya. Halos umabot din sa kanyang tenga ang laki ng kanyang ngiti dahil sa saya niyang makakaapak na rin siya sa wakas ng Maynila.